Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 21. Anong mali? Nag-iingat ka ba sa akin? Huwag mag-alala, Miss Tillman, hindi ako masamang tao. Karaniwan lang talaga akong abala sa araw, at sa gabi lang ako nakakapagbigay ng oras. Nang marinig iyon, walang nagawa si Anastasia kundi ang pumayag. Sige, ipapadala ko ang draft sa iyong lugar mamayang 8 p.m. Nga pala, ayoko ng mga estranghero na pumapasok sa bahay ko, kaya mas maganda kung ikaw na mismo ang pumunta dito, Miss Tillman, dagdag pa ni John habang tensed up si Anastasia. Pinipilit ba niya akong pumunta sa lugar niya mag-isa? Gayunpaman, tumango lang siya at sumabay sa mga kahilingan ni John dahil customer niya ito. Oo naman, pupunta ako doon ng 8 p.m. Matalas, ipapadala ko sa iyo ang address ngayon. Pagkatapos, binaba ni John ang tawag. Pagkatapos ng tawag, nagtungo si Anastasia sa opisina ni Felicia at sinabi sa kanya ang tungkol sa tawag bago nag-isip si Felicia saglit. Sa pagkakaalam ko, si John Curtis ay isang kilalang CEO na walang anumang masamang chismis, kaya malamang na hindi siya gagawa ng anumang bagay na lalampas sa linya. Umaasa lang si Anastasia na magiging maayos ang mga pangyayari ngayong gabi. Sa pagpupulong sa hapon, sa wakas ay dumating si Elliot, na 3 araw na hindi nagpakita. Mas lalo siyang nagmukhang nakaistilo ng buhok at dark gray na suit, habang ang lamig ng mukha niya gaya ng dati. Nakayuko si Anastasia habang binabasa ang dokumento habang si Alice, na nakaupong nakaharap kay Anastasia, ay patuloy na kumikilos sa paligid at umaasang maakit nito ang pang-akit ni Elliot. Anastasia Tillman, tumutok sa pagpupulong at itigil ang pagdodudel, biglang tawag ni Felicia. Habang nagdodudel nga si Anastasia sa kanyang notebook nang hindi pinapansin ang meeting, mabilis niyang inayos ang kanyang poster at tumango na namumula ang mukha. Sige. Matapos masunurin na ibaba ang kanyang lapis, sinalubong ng kanyang tingin ang isang pares ng galit na mga mata, na parabang sinusubukan nilang sabihin sa kanya kung gaano sila nabigo sa kanyang mga aksyon. Para kay Elliot, kumikilos si Anastasia na parang isang batang matigas ang ulo na hindi nakikinig sa klase ngayon. Anastasia, sana ay matutunan mo kung paano rumspeto sa ibang tao sa aking kumpanya, bigla niyang hiniling ng wala sa oras. Kaagad-agad, ilang tawanan ang maririnig sa meeting room, dahil ang ilan sa kanila ay natuwa na si Anastasia ay na-lecture ng amo. Gayunpaman, pumikit si Anastasia bago niya itinukod ang kanyang baba sa kanyang kamay at ngumiti kay Elliot. Salamat sa pagtuturo sa akin ng tamang paraan ng pag-arte, pero gusto ko lang maging sarili ko. President Presgrave, maaari mo akong tanggalin palagi kung hindi mo ako gusto. Sa sandaling iyon, tanging ingay ng mga taong humihingal ang maririnig sa meeting room. Hindi ba masyadong matapang si Anastasia? How dare she talk to President Presgrave sa ganoong paraan? Si Elliot ay hindi lamang ang presidente ng QR Jewelry Group. Sa katunayan, suportado rin siya ng Presgrave Corporation, na naging mayaman at makapangyarihang tao. Kaya, magiging pipi para sa sino man na subukang tumawid sa Elliot. Nabaliw na ba si Anastasia? Nag-aalala rin si Felicia. Pagkatapos, lumingon siya kay Anastasia at bumulalas, Anastasia, paano mo makakausap si President Presgrave ng ganyan? Gayunpaman, isang mapaglarong kislap ang dumaan sa mga tingin ni Anastasia habang matamang nakatitig kay Elliot. President Presgrave, gusto mo bang ibigay ko ang aking sulat ng pagbibitiw? Anastasia, hindi ka basta-basta magbibitiw kapag kailangan mo pang makipagkita kay President Curtis ngayong gabi. Kaagad, sinubukan ni Felicia na pigilan si Anastasia na lalong magalit kay Elliot. Gayunpaman, dumilim ang mukha ni Elliot habang nakakunot ang noo niya bago siya lumingon kay Felicia. Bakit siya nakikipagkita sa mga kliyente sa gabi? Gayunpaman, ang katotohanan na tinanong siya ni Elliot ng tanong na iyon sa halip na magalit ay naguluhan siya bago siya mabilis na tumahimik at sumagot, ang isa sa aming mga kliyente ay nag-customize ng isang set ng alahas, ngunit siya ay abala at maaari lamang makipagkita sa gabi, kaya kailangang pumunta ni Anastasia sa lugar ng kliyente ng mag-isa ngayong gabi. Sabihin sa kliyenteng iyon na walang sino man sa aming mga empleyado ang nag-o-overtime.
There won't be any business dealings outside of working hours, malamig na bilin ni Elliot. Sa narinig niya, siguradong lalaki si Pangulong Curtis, at masama ang intensyon niyan. Well, nagtakda na kami ng timing para makipagkita sa kliyente, muling sinubukang ipaliwanag ni Felicia. Sa kabilang banda, bagamat masasabi ni Anastasia na sinusubukan siyang tulungan ni Elliot, nakakaramdam pa rin siya ng pagrerebelde at ayaw makinig sa kanya. Huwag kang mag-alala, Felicia. Tiyak na makikipagkita ako kay Pangulong Curtis ngayong gabi nang walang anumang pagkaantala. Tiniyak niya kay Felicia ang kanyang pananaw sa bagay na ito. I forbid you to go, Anastasia, biglang bilin ni Elliot. Kabanata 22. Sa kabila nito, ibinalik ni Anastasia ang kanyang tingin bago tumugon ng may determinasyon, walang makakapidyaw sa akin kung gusto kong pumunta. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat sa saloobin ni Anastasia na hamanin ang ilalim na linya ni Elliot. Tumanggi siyang sumama sa alinman sa mga kahilingan ni Elliot, at walang sino man sa buong kumpanya ang maglalakas loob na gawin iyon. Sige, tapos na ang meeting. Kahit si Felicia ay natakot na baka magalit si Elliot at ayaw niyang bigyan pa ng pagkakataon si Anastasia na asar siya. Sa sandaling ito, umalis si Anastasia sa kanyang upuan kasama ang kanyang mga dokumento habang si Alice ay pinandilatan siya ng selos. Sino ang nagbigay kay Anastasia ng lakas ng loob na gawin ang kanyang ginawa? How dare she treat Elliot like that? Nang bumalik si Anastasia sa kanyang opisina at gustong uminom ng tubig, marahas na binuksan ang pinto ng kanyang opisina bago pumasok ang isang galit na figure sa opisina. Kailan ito titigil? Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaking may madilim na mukha sa kanyang harapan bago niya inilapag ang kanyang tasa. Anong problema, Presidente Presgrave? Ipakita sa akin ang mga detalye ni Pangulong Curtis. Inabot ni Elliot ang dokumento mula kay Anastasia. Nakita mo siya sa jewelry exhibition kagabi. Ang pangalan niya ay John Curtis, makatutuhanang sagot ni Anastasia. Nang marinig iyon ng lalaki ay mas lalong nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Bakit hindi siya tumanggi na makipagkita sa lalaking iyon sa 8 p.m? Ngayong gabi kapag alam na niya na may masamang intensyon siya. Hindi mo ba masasabi na may masamang intensyon siya? Ang alam ko lang ay ang aking draft ay nagkakahalaga ng 7 digit. Ang gusto lang ni Anastasia ay makuha ang kanyang komisyon. Kumuha ka ng ibang tao na sumalubong sa kanya, kung gayon, mungkahi ni Elliot. Hindi. Kailangan kong gawin ang sarili ko dahil ito ang utos ko. Hindi ko kailangan na mag-alala ka sa akin. Pagkatapos, binuksan ni Anastasia ang pinto sa kanyang opisina at sinenyasan si Elliot na umalis. Dapat umalis ka na. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagtatrabaho ngayon. Gayunpaman, nagngangalit si Elliot at sinabing, Anastasia, pagsisisihan mo ito. Gayunpaman, nakataas ang kilay ni Anastasia bago ngumiti. Wala pa rin iyan sa iyong negosyo, President Presgrave. Ikaw, dumilim ang mukha ni Elliot. Simula nang makilala niya si Anastasia, nawalan na siya ng kontrol sa galit at naiinis na siya sa inasal nito. Samantala, napabuntong hininga si Anastasia habang pinapanood ang lalaki na galit na umalis. Kahit papaano, may naramdaman siyang kilig dahil si Elliot ang boyfriend ni Hailey. She would still dismiss him kahit nag-aalala talaga ito para sa kanya. Dahil mag-o-overtime si Anastasia, si Francis na lang ang makukuha niya para bantayan si Jared. Gayunpaman, pumayag si Francis na sunduin si Jared sa paaralan, dahil nawawala niya si Jared pagkatapos ng ilang araw na hindi nakikita at gusto siyang isama sa isang masarap na pagkain sa gabi. Dahil alam niyang aalagaan ng kanyang ama ang kanyang anak, makakapag-overtime si Anastasia nang walang pag-aalala, dahil hindi pa rin niya nakumpleto ang mga regular na pagsusumit ng draft na kailangan niyang isumite sa katapusan ng bawat buwan. Bandang 6:30 p.m., nag-order siya ng takeout at kumain sa pantry ng kumpanya habang nakatitig sa magandang tanawin ng paglubog ng araw sa labas ng bintana ng may paghanga. Kasabay nito, minasahe ni Elliot, na nasa opisina pa rin ng presidente, ang kanyang templo at tinanong si Ray, kasama pa ba siya sa kumpanya. Nag-order si Miss Tillman ng takeout ngayon, at kumakain siya sa pantry ngayon. I'm guessing na gusto niyang mag-overtime hanggang 7 p.m. at pumunta kay John Curtis mamaya. Sige, ipagpatuloy mo ang pagbabantay sa kanya. Nag-aalala pa rin si Elliot.
Dahil ipinangako niya kay Harriet na aalagaan si Anastasia kasama ang pabor na utang niya sa ina ni Anastasia, hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Pagkatapos niyang kumain, nagpahinga sandali si Anastasia bago umalis ng 7:10 p.m. Habang siya ay umalis sa isang taxi sa pasukan ng kumpanya, isang itim na kotse ang mabilis na sumunod sa likod ng taxi at sumunod sa kanila. Sa kabilang banda, balisa si Anastasia habang nakatingin sa night view mula sa bintana ng sasakyan. Umaasa siyang makakaalis siya kaagad pagkatapos ayusin ang deal at nag-isip pa ng ideya para ipaalam kay John na naghihintay sa labas ang kanyang kasamahan. Sana, hindi niya subukan ang anumang bagay na nasa isip. Pagkatapos, pumasok ang taxi sa mayamang housing area bago huminto sa harap ng isang marangyang villa. Pagkaalis ng taxi, huminto ang isa pang kotse sa kalye sa likod ng Anastasia. Gayunpaman, hindi niya ito napansin. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Elliot ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang pagnanais na lumabas ng kotse habang pinapanood niya si Anastasia na pinindot ang doorbell. Maya-maya, pinapasok niya si Ray sa villa para tingnan siya. Nang bumukas ang pinto sa harap ni Anastasia, umalangaw ang boses ni John. "Halika, Miss Tillman. Hihintayin kita sa sala." Nang marinig iyon, mabilis na pumasok si Anastasia sa bahay. Tulad ng inaasahan mula sa isang mayamang tao, ang villa ay lubhang maluho. Pagpasok niya sa sala, nakita si John, na nakaupo sa sopa sa kanyang itim na robe kasama ang isang baso ng alak sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang mayaman ay tila walang pakialam. Kabanata 23. Gayunpaman, naten si Anastasia nang makita niya si John. Gayunpaman, wala siyang karapatang makialam sa kagustuhan sa pananamit ng kanyang kliyente, kahit na pinag-uusapan nila ang negosyo. Pagkatapos, mabilis na umupo si Anastasia sa sopa bago ibinigay kay John ang kanyang draft. "Maaari mong tingnan ang draft na idinisenyo ko para sa iyo, Pangulong Curtis. Ipaalam sa akin kung dapat akong gumawa ng anumang mga pagbabago." Matapos suriin ang mga draft na papel, pinuri ni John ang isang nalulugod na paraan, ang mga ito ay mahusay. Tulad ng inaasahan mula sa isang mahusay na taga-disenyo. "Gusto ko talaga ang mga disenyo mo, Miss Tillman." Pagkatapos, nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa para kay Anastasia. "Kumain ka ng tsaa, at simulan na nating pag-usapan ang ating kontrata pagkatapos nito." Hindi naman ako nauuhaw dahil ngayon lang ako naghapunan kasama ang mga kasamahan ko." Magalang na tinanggihan ni Anastasia. "Hindi mo kailangang makita ang iyong sarili bilang isang tagalabas, Miss Tillman. Paano mo tatanggihan ang isang tasa ng tsaa kung nasa bahay ka na? Hindi ba iyon kawalang galang?" Nilinaw ni John na naiinis siya. Samantala, tinitigan ni Anastasia ang tasa ng tsaa at nagdesisyon bago niya kinuha ang tsaa at ininom. "President Curtis, it's already late now, so why don't we sign the contract now? Hinihintay pa ako ng kasamahan ko sa labas." "Ang iyong kasamahan?" Bahagyang umiwas ang tingin ni John. "Oo. Pinapunta ako ng kasamahan ko dahil hindi ako nagmamaneho. Dahil mahirap kumuha ng taxi dito, kailangan ko pa rin ang tulong niya para pauwiin ako mamaya." Nakangiting paliwanag ni Anastasia habang sinusubukang ipahiwatig na may naghihintay sa kanya at tiyak na magsusumbong sa pulisya kung hindi niya magawa. "Lumabas ka." "Well, I still have to check the draft again since hindi ko naman ginawa ngayon lang. Please wait for a moment," sabi ni John bago siya muling tumingin sa draft. Gayunpaman, pinagmamasdan niya ang reaksyon ni Anastasia sa gilid ng kanyang mga mata. "Paano kung naghihintay sa iyo ang iyong kasamahan kapag nakainom ka na ng tsaa? Mabibili ko pa ang katahimikan niya pagkatapos ng lahat." Ang tsaa na ininom ni Anastasia ngayon ay espesyal na inihanda ni John, dahil kailangan niyang makuha siya ngayong gabi. Pagkatapos nito, gagamit siya ng pera para bilhin ang katahimikan nito, at matatapos na ang lahat. Ito ang taktika na ginagamit ni John sa bawat oras, at ang lahat ng mga kababaihan ay napunta sa kanyang daliri pagkatapos nito, kaya umaasa siya na si Anastasia ay magiging masunurin din. Habang hinihintay na tingnan ni John ang draft, biglang naramdaman ni Anastasia ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang leeg pati na rin ang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib bago siya nagtaka kung ang aircon sa sala ay hindi sapat na malakas. Nang mapansin iyon, mabilis na binuhusan siya ni John ng isa pang tasa ng tsaa. "Miss Tillman, parang ang hot mo.
Eto, uminom ka ng isa pang tasa ng tsaa. Walang napansing kakaiba, kinuha ni Anastasia ang tasa ng tsaa at ininom ito. Bagamat ang malamig na tsaa ay nagpakalma sa kanya saglit, hindi niya alam na mas marami na pala siyang nainom na gamot. May mali ba sa draft? Nag-aalalang tanong ni Anastasia dahil gusto na niyang umalis. Wala namang masama, at naniniwala ako sa kakayahan mo. Maghintay ka. Kailangan kong pumunta sa washroom sandali. Sa sandaling ito, sinusubukan ni John na i-drag ang oras dahil ang mga gamot ay nangangailangan ng ilang oras upang ma-activate. Sa oras na si Anastasia ay nasa pinakamahirap na kalagayan, tiyak na papayag siya sa anumang hinihingi niya. Sa kabilang banda, naisip pa rin ni Anastasia na hindi sapat ang lakas ng air conditioner dahil nagsisimula na siyang mag-init, at ang kanyang mukha ay namumula. Hanggang sa tumama sa kanya ang isang biglaang malakas na sensasyon mula sa ibabang bahagi ng kanyang katawan ay napagtanto niyang may mali. Bakit parang namamanhid ang katawan ko? Parang may apoy na naglalagablab sa loob ng aking katawan at napuputol sa aking kamalayan at katwiran. Maaaring ito ay. Lumingon si Anastasia sa kanyang tasa bago siya tumitig sa kaldero ng tsaa. Biglang may bumangga sa kanya, agad siyang bumangon at tumakbo palabas ng sala. Nang bumalik si John sa sala at napansing wala si Anastasia, mabilis niyang hinabol siya at nakita siyang pasuray-suray na palabas ng bakuran. Saan ka pupunta, Miss Tillman? Umalangaw-ngaw ang malademonyong boses ni John. Anong nilagay mo sa inumin ko? Anastasia Tillman, nakuha mo ang aking mga mata. Masyado kang maganda, at walang paraan na hindi kita magugustuhan. Bakit hindi ka magdamag? Sisiguraduhin kong magiging mabait ako sa iyo. Sa sandaling iyon, nahayag ang tunay na kulay ni John nang ilantad niya ang kanyang tunay na intensyon. G, lumayo ka sa akin. Hindi ako nagbibigay ng anumang iba pang serbisyo maliban sa pagdidisenyo ng draft. Lumayo ka sa akin. Umungol si Anastasia. Nadroga ka. Kung hindi ka kukuha ng lalaking tutulong sa iyo, hindi ka na comfortable sa lalong madaling panahon. Kabanata 24. Malamig na tumawa si John. Para sa kanya, si Anastasia ay parang isang ibon na nakulong sa kanyang hola, ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kasabay nito, si Anastasia ay nagsimulang makaramdam ng isang alon ng pagkahilo na nanag sa kanya. Nang akmang hahawakan na siya ni John, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Bitawan mo si Miss Tillman. Pagkatapos, may tumalon sa pader at lumapag sa harap ni Anastasia, na hamarang sa daanan ni John. Nakatitig sa lalaki, na hamarang sa kanya, sumimangot si John, "How dare you trespass into my private housing area? Umalis ka sa daraanan ko. Please leave." Miss Tillman, tumalikod si Ray at sinabi kay Anastasia. "Mr. Osborne." Napabuntong hininga si Anastasia sa gulat. Gayunpaman, maaari lamang siyang magpatuloy sa paglakad patungo sa pintuan habang ang kanyang katawan ay patuloy na nag-iinit ng hindi komportable. Pagkatapos niyang buksan ang pinto, tumakbo siya sa isang mainit na yakap bago umabot ang isang malakas na pares ng mga braso upang patatagin siya, dahilan para mapaungol siya bago biglang uminit ang kanyang ulo. Nang makita niya ang lalaki na mas matangkad sa kanya ng isang ulo ay nanlaki ang mga mata niya. Bakit siya? Bakit nandito si Elliot? Ikaw ay matigas ang ulo bilang isang mula. Walang intensyon si Elliot na magmukhang maganda, sinabihan siya kaagad nang makita siya. Nang marinig iyon, natahimik si Anastasia, at hindi niya maitatanggi na mas maaasahan si Elliot kaysa kay John. Pagkatapos, inabot niya ang kamay para hawakan ang balikat ni Elliot para pakalmayan ang sarili. "Tulungan mo ako. Alisin mo ako sa lugar na ito." Nang marinig iyon, inutusan ni Elliot si Ray, "Turuan mo siya ng leksyon." Pagkatapos noon, binuhat niya si Anastasia na agad namang pumulupot at tinungo ang sasakyan niya. Sa kabilang banda, si Ray, na unang hamarang sa daraanan ni John, ay walang awang hinampas ng suntok sa mukha ni John, kasunod ng isang roundhouse sa kanyang katawan. Agad na bumagsak ang taikon sa lupa sa sakit. "Sino ka? Sino yung lalaki sa labas? Hindi ko hahayaang magtaka kayo para dito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na tamaan ang babae ni President Presgrave?" "Ano? Nasa labas ba ang lalaki, Elliot Presgrave?" Gulat na bulalas ni John bago siya nakiusap. "I'm sorry. I made a mistake. Pakisabi kay Young Master Elliot na ikinalulungkot ko."
Pagkaalis ni Ray, yumuko si John sa lupa. Nasa sobrang sakit siya na wala siyang masabi dahil nagsimulang mamuo ang malamig na pawis. Si Anastasia talaga ang naging babae ni Elliot. Bagamat napansin na ni John na tila nakatingin din si Elliot kay Anastasia, hindi niya inaasahan na matutupad ang plano. Sa kabilang banda, naramdaman ni Anastasia na lalong nag-aapoy ang kanyang katawan sa backseat ng sasakyan, at mas lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable sa kanyang kalahating pagkakahiga. Bigla siyang kumapit sa leeg ni Elliot na para bang ang pugiling laban sa kanya ay magpapagaan ng pakiramdam niya. Pakiusap, iligtas mo ako. Dalhin mo ako sa ospital. Tinitigan ni Anastasia si Elliot na may luhang mga mata na para bang siya ay isang nakakaawang kuneho. Sa sandaling ito, pumasok si Ray sa kotse bago siya lumingon sa lalaking nasa backseat ng kotse at nagtanong, "Saan tayo pupunta, young Master Elliot?" "Sa ospital," sagot ni Elliot. Pagkatapos, pinaandar na ni Ray ang makina ng sasakyan at pinaandar ito. Gayunpaman, labis na hindi komportable si Anastasia. Sa ilalim ng ilaw ng kalye, ang gwapong mukha ni Elliot ay hindi nakasuklam-suklam. Bigla niyang hinayla ang sarili sa kandanggan nito at pinulupot ang mga kamay sa leeg nito bago hinalikan ang mapang-akit at manipis na labi nito. Kaagad, nanigas si Elliot. "How dare she kiss me first?" Habang nabigla siya sa galing ni Anastasia sa paghalik, tumugon pa rin siya sa malambot na katawan ni Anastasia na dumidiin sa kanya. Bigla niyang hinayla ang partition na naghahati sa front area at rear area ng sasakyan bago niya hinawakan ang ulo ni Anastasia at nabawi ang dominasyon ng halik. Manam, naramdaman ni Anastasia ang isang nakakakuryenteng sensasyon na dumaloy sa kanyang katawan ng comfortable bago ang kanyang mga braso ay nakipagsapalaran sa likod ng lalaki habang ninanamnam ang kanyang nakakakuryenteng halik. Kasabay nito, ang mga kamay ni Anastasia na gumagalaw sa likod ni Elliot ay nagdulot sa kanya ng tensyon bago ang kanyang paghinga ay naging mabigat, at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Alam ba ng babaeng ito ang ginagawa niya? Gayunpaman, ang babae sa kanyang mga bisig ay nakakagulat na sunod sa urine. Nawala ang katigasan ng ulo niya sa maghapon, na nagpapahintulot kay Elliot na galugarin ang kanyang mga labi, habang nawala ang kanyang pagpipigil sa sarili at katwiran habang patuloy na hinahalikan siya ng likas. Manam, biglang bumalik sa katinoan si Anastasia at itinulak si Elliot palayo. "Elliot Presgrave, tanga ka. Umalis ka." Agad na nagdilim ang mukha ni Elliot. Bakit niya ako nililigawan at pinapaalis sa isang kamay? Gaano siya kakontra? Sa kabila noon, muling bumangon ang maalab na sensasyon na nararamdaman ni Anastasia nang bitawan siya ni Elliot. Kasabay nito, biglang yumandar ang sasakyan, dahilan para ay sabsob niya ang mukha sa leeg ni Elliot. Nang madikit si Anastasia sa kanyang balat, idinikit niya ang kanyang bibig dito at nagsimulang kumadyot na para bang siya ay isang linta at tumangging bumitaw. Kabanata 25. Ngunit pinahintulutan ni Elliot si Anastasia na gawin ang gusto niya. Para siyang parehas na naapektuhan ng kung ano man ang nainom niya, at pakiramdam niya ay sisabog na rin siya. Mukhang magaling manligaw ang babaeng ito sa mga lalaki bukod sa manggulo ng iba. "Nakarating na ba tayo sa ospital?" tanong ni Elliot kay Ray na nagmamaneho. "Malapit na tayo," sagot ni Ray bago umikot ang sasakyan at nakarating sa entrance ng ospital. Pagkatapos, mabilis siyang bumaba ng sasakyan at binuksan ang pinto sa likod ng sasakyan para sa kanyang amo. Lumabas si Elliot at inayos ang kanyang sando bago hinayla ang babae sa kotse palabas at dinala sa ospital. Makalipas ang 10 minuto, napadpad si Anastasia sa VIP ward ng ospital. Pagkatapos kumuha ng sedatives at IV drip, sa wakas ay tumahimik siya, at nakapikit ang kanyang mga mata habang namumula ang kanyang mukha. Right then, binigyan ni Ray ng tissue paper si Elliot. "Young Master Elliot, may bahid ng dugo sa leeg mo. Dapat mong panasan ito." Pinunasan ni Elliot ang kanyang leeg gamit ang tissue paper bago nakita ang bahagyang mantsa ng dugo dito. Ang mga ngipin ng babaeng ito ay kasing talas ng isang vampira. Pagkaalis ni Ray, nagpatuloy si Elliot sa pagbabantay sa ward. Maya-maya, unti-unting namulat si Anastasia na nakahiga sa kama at pumikit. Gayunpaman, laking gulat niya nang lumingon siya at nakita ang lalaking katabi niya. "Ikaw." Namutla ang mukha ni Anastasia habang inaalala pa rin niya ang lahat ng nangyari sa sasakyan kanina. "Ito ang kahihinatnan ng hindi pakikinig," pabulong na sabi ni Elliot.
Talagang minaliit ni Anastasia ang karakter ni John. Noong una ay naisip niya na hindi siya magtatangka ng anuman sa kanya pagkatapos sabihin sa kanya na hinihintay siya ng kanyang kasamahan sa labas, ngunit hindi niya inaasahan na babulewalin niya ang kanyang mga salita. Salamat. Pwede ko bang malaman ang oras? Tumangala si Anastasia at nagtanong. 9:30 p.m. Uuwi na dapat ako ngayon. Bigla na lang siyang nawalan ng ganang manatili pa sa ospital habang sinulyapan niya ang IV drip na kalahating puno pa. Kung nag-aalala ka sa anak mo, pwede kong hilingin kay Ray na alagaan siya hanggang matapos mo ang IV drip mo. Hindi naman kailangan iyon. Okay na ako ngayon. Giit ni Anastasia sa paraang matigas ang ulo. Mas mabuting isipin mo ang mga kahihinatnan ng hindi pagtatapos ng IV drip. Paano kung ang mga gamot ay nagsimulang gumana muli? Nagnganga ang mga ngipin ni Elliot at nagtanong. Matapos mag-isip sandali, sinilip ni Anastasia ang kanyang bag. Pwede mo bang ibigay sa akin ang bag ko? Matapos ibigay sa kanya ni Elliot ang bag, kinuha niya ang kanyang telepono at nakipag-ugnayan kay Francis, sinusubukang maging natural hanggat maaari. Tay, baka makabalik ako ng mga 10 p.m. o mamaya, kaya kailangan mo akong tulungang makatulog si Jared ngayong gabi. Oo naman. Huwag kang mag-alala at tumutok sa iyong trabaho. Natuwa si Francis sa pag-aalaga sa kanyang apo. Sige. Oo naman. Ibinaba ni Anastasia ang tawag bago siya tumangala para makita ang lalaki, na ang mukha ay naiilaw sa ilalim ng liwanag. Napansin niyang nakabukas ang tuktok ng puting sando nito, at may pulang marka sa kanyang collarbone. Agad naman siyang nawalan ng malay. Hindi naman siguro dulot ng pagkagat ko sa kanya ang markang iyon, hindi ba? Tsaka yung ginawa namin sa kotse. Oh God, gusto kong mawala ngayon. Kung tama ang pagkakaalala ko, nagkusa akong halikan siya bago niya ito ginantihan. Tandang-tanda ko pa kung ano ang naramdaman ng labi niya sa labi ko. Oh Diyos ko, kailangan kong itigil ang pag-iisip tungkol dito. Hinawakan ni Anastasia ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay bago niya muling naramdaman ang pagpasok ng droga. Anong mali? Hindi ka ba komportable? Mabilis na tanong ni Elliot. Ayos lang ako. Napabuntong hininga si Anastasia bago niya ibinaon ang ulo sa dibdib. Nawalan ako ng malay, at hindi ko na maalala kung ano ang nangyari ngayon, kaya hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ang tungkol dito. Ayoko nang maalala ang nangyari. Nang marinig iyon, napangiti si Elliot. Is she trying to deny what happened just now? Ano ang gagawin mo para mabayaran mo ako pagkatapos mo akong halikan ng mariin? Tumanggi siyang pabayaan ang mga bagay at piniling ipaalala kay Anastasia ang nangyari. Isa, magdesisyon ka na lang. Nahihiyang sambit ni Anastasia. Nang mapansin ni Elliot na talagang nahihiya siya, tumigil na siya sa pag-abala sa kanya. May utang ka sa akin. Tumanggaw siya bago umupo sa sofa. Hindi nakaimik si Anastasia. Bagamat nakarinig siya ng mga taong umutang ng pabor dahil sa pera, ito ang unang pagkakataon niyang umutang sa iba ng pabor dahil sa isang halik, ayos lang. Ito ay isang paraan upang ayusin din ang mga bagay, sa palagay ko. I bet sooner or later makakalimutan na niya to. Pagkatapos, umupo si Anastasia sa pamamagitan ng kanyang IV drip. Kaagad, pinaalis niya ang nurse sa kanyang kamay habang si Elliot ay nag-scroll sa kanyang telepono sa buong oras. Pagkatapos noon, tumayo siya para samahan si Anastasia palabas. Nang makarating sila sa pasukan ng ospital, nagpasya si Anastasia na itigil na niya ang pag-istorbo kay Elliot. Sasakay ako ng taxi pauwi. Hayaan mo akong ihatid ka pauwi. Tumanggi si Elliot na umuwi mag-isa si Anastasia dahil masyadong delikado para sa isang taong may itsura. Mabuti naman, giit ni Anastasia. Sa kabila noon, pilit na hinawakan ng lalaki ang braso niya at kinaladkad patungo sa sasakyan ni Ray. Kabanata 26. Hoy, paano mo ako nagagawang boss sa ganyan? Bagamat paulit-ulit na sumisigaw si Anastasia sa likod ni Elliot, tumanggi siyang bumitaw, at ganoon na lamang ang itinulak niya sa sasakyan. Ayos lang. I-drop mo ako, pagkatapos. At least makakaipon ako sa pamasahe sa taxi. Nang makapasok si Anastasia sa kotse, sinabi niya kay Ray ang kanyang address at nagpatuloy na kumilos na parang nakatulog dahil ayaw niyang makipag-usap kay Elliot.
Buti na lang at wala rin balak si Elliot na magsimula ng usapan kaya naman tahimik silang dalawa na nakaupo sa magkabilang gilid ng sasakyan habang nakatitig sa night view sa labas ng bintana. Makalipas ang halos isang oras ay nakarating na rin sila sa kinaroroonan ni Anastasia, at mabilis niyang pinasalamatan si Ray, na nagsasabing, "Salamat, Mr. Osborne." Bago bumaba ng sasakyan, huminga ng malalim si Anastasia bago lumingon sa lalaking nasa sasakyan, nagpasalamat din. "Salamat sa gabing ito." Sa sandaling iyon, sinalubong siya ng tingin ni Elliot bago siya bahagyang tumango, na nagpapahiwatig na narinig niya ito. Pagkatapos, isinara ni Anastasia ang pinto ng kotse at umalis habang dahan-daang umaalis ang sasakyan matapos matiyak na nakapasok si Anastasia sa kanyang apartment complex. Pag-uwi niya ay tulog na si Jared, habang si Francis naman ay nanatili sa gilid ng kanyang kama para samahan siya. Nang makita ni Francis si Anastasia na umuuwi ng gabing-gabi, kumuha siya ng card sa kanyang wallet at ibinigay sa kanya. "Anastasia, mayroong 2 milyon sa card na ito, at sa palagay ko dapat ay mayroon ka nito. Hindi mo dapat pinaghirapan ang iyong sarili. Kung pagod ka, magbitiw ka na lang at alagaan mo si Jared gamit ang perang ito." Nang marinig iyon, natigilan si Anastasia dahil nararamdaman niyang nag-aalala si Francis para sa kanya. Gayunpaman, ibinuka niya ang kanyang mga labi at nagkomento, siguradong magagalit si Naomi kapag nalaman niya ito. "Bueno, ako ang nakakuha ng perang ito, at walang makakapidyo sa akin na ibigay ito sa iyo." Inilagay ni Francis ang card sa kamay ni Anastasia. "Kunin mo." Ang mga ama ay madalas na nagpahayag ng kanilang pagmamahal sa isang tahimik na paraan. Matapos gawin iyon, hindi na nagsalita si Francis at umalis na bitbit ang kanyang briefcase habang si Anastasia ay bamantong hininga. Alam niyang si Naomi ang umakyat sa kama ni Francis noon at pinilit itong pakasalan kapag nabuntis ito. Iyon ang tanging dahilan kung bakit pinakasalan ni Francis si Naomi pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang biolohikal na ina. Bagamat kinasusuklaman niya ang ginawa ni Francis noon, binitawan na niya ang nakaraan. Pagkatapos maligo, humiga si Anastasia sa gilid ni Jared bago siya sumandal para halikan ang maputlang noo ni Jared. Pagkatapos, napagod siya at nakatulog na rin. Kinaumagahan, malabong narinig ni Anastasia ang boses ni Jared na tumatawag sa kanya. "Gumising ka na, Mommy. Mail late na ako." Nang magising siya, mabilis siyang bumangon sa kama dahil 8:20 AM na, at 10 minuto na lang magsisimula na ang klase ni Jared. Ang mga gamot na pampakalma mula kahapon ay nagsara ng kanyang biological na orasan. Ihahatid na kita sa school ngayon. Mabilis na dinala ni Anastasia si Jared sa kanyang kindergarten at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, nagmamadali siyang huminto ng taxi para magmadaling pumasok sa trabaho nang sumulyap siya sa kanyang relo at napagtantong 8:50 AM na. Nang marating ni Anastasia ang kumpanya, 9:40 AM na nang pumasok siya sa kanyang opisina na may maasim na mukha. "Mukhang mawawala na ang attendance bonus ko for the month. At saka, siguradong off na ang deal kay John. Hindi ako makapaniwala na nasayang ko ang labis na pagsisikap sa halip na day ng lalaking iyon. Mukhang kailangan kong maging mas matalino sa mga bagay na tulad nito sa susunod." Sa sandaling ito, kumatok si Felicia sa pinto at pumasok. Bago pa makapagsalita si Anastasia, ngumisi si Felicia at sinabing, "Anastasia, good job for successfully negotiating the contract yesterday. Ano, on na ba ang deal? Nagbayad na ba si John?" Naglipat siya ng 100,000 kaninang umaga bilang deposito dahil ang set ng alahas na na-customize niya ay humigit kumulang 2 milyon, at magiging handa na ang lahat para sa kanya sa pagtatapos ng buwan. Pinaikit ni Anastasia ang kanyang mga mata. Ano ang sinusubukang gawin ni John? Sinusubukan ba niyang gantihan ako dahil hindi niya makuha ang gusto niya kagabi? Naiinis siya sa pag-iisip sa mukha ni John bago niya sinabi kay Felicia, "Dapat kang kumuha ng ibang tao na mag-follow up sa kanyang kaso. Hindi na ako interesadong makipag-deal sa kanya. Dahil natapos mo na ang iyong draft, nakakuha na ako ng isang tao na gagawa ng follow-up. By the way, hindi ka maganda. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi?" Nag-aalalang tanong ni Felicia. "Wag na nating pag-usapan. May nakakainis na nangyari kahapon." Bukod sa ginawa ni John sa kanya kagabi, talagang pinagsisihan niya ang pagkusa na halikan si Elliot dahil boyfriend ito ni Hailey,
at si Hailey ang pinakaayaw niya sa buong buhay niya. Bandang 11 AM, pumasok si Anastasia sa banyo, at narinig niya ang mga yabag na papasok sa banyo nang pumasok siya sa isa sa mga banyo bago umalangaw-ngaw ang malakas na boses ng isang batang babae. Hulaan mo kung ano ang nakita ko ngayon. Ano? Swerte akong nakasakay sa elevator na katulad ni President Presgrave ngayon lang, at nakakita ako ng love bite sa kanyang leeg. Diyos ko, hindi ko maiwasang magtaka kung sinong babae ang maswerteng magbibigay sa kanya ng napakalaking hiki. Kabanata 27. Isa pang babae ang sumigaw na may tonong nagseselos, na nagkomento, "Wow, pumasok talaga silang lahat. I bet girlfriend niya yon." Alam mo, yung pumunta sa kumpanya at sinampal ni Anastasia. Hindi ko maiwasang magtaka tungkol sa background ni Anastasia, dahil nagawa niyang makaalis ng hindi nasaktan pagkatapos natamaan ang kasintahan ni President Presgrave. Sa palagay ko ay ayaw siyang paalisin ni President Presgrave dahil sa kagandahan niya. Sa tingin ba ninyo ay gusto siya ni President Presgrave? Posible naman. Baka magbago ang posisyon niya sa kumpanya kapag nakahiga na siya sa kama niya. Gusto ko rin ang kanyang kagandahan. Si President Presgrave ay hindi magliligtas ng kahit anong sulyap sa mga ordinaryong empleyadong tulad namin. Noon, alam na alam ni Anastasia, na nasa banyo pa, na siya ang taong nag-iwan ng hiki sa leeg ni Elliot. Kung tungkol sa posibleng pagpasok niya sa kanyang kama, mabibigyan niya sila ng tiyak na sagot. Hindi kailanman. Hindi kailanman sa 1,000 taon. Pagkaalis ng grupo ng mga tsismosang babae, lumabas si Anastasia sa banyo at bumalik sa kanyang opisina bago tumunog ang kanyang landline. "Hello, halika sa opisina ko sandali." Umalangaw-ngaw ang kakaibang magnetic voice ni Elliot. Bago pa makapagsalita si Anastasia, ibinaba na niya ang tawag, dahilan para mapabuntong hininga siya dahil siya ang taong ayaw niyang makaharap ngayon. Baka may pag-uusapan siya tungkol sa trabaho. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula siyang magtungo sa elevator. Nang makarating si Anastasia sa pasukan ng opisina ng presidente, kumatok siya bago pumasok sa opisina upang makita si Elliot na nagbabasa ng isang dokumento sa sopa. Sinulyapan niya ito bago ipinagpatuloy ang pagbabasa ng dokumento. "Bakit mo ako hinanap?" tanong ni Anastasia. "Okay na ba ang katawan mo ngayon?" Si Elliot ay nagsimulang mag-scan sa kanya pataas at pababa habang si Anastasia ay sumagot sa isang tense na paraan, "I'm fine now." "Salamat sa pagtatanong. Sa susunod huwag kang masyadong matigas ang ulo." Kumunat ang noo niya. Hiniling ba niya na pumunta ako dito para lang sabihin sa akin ang mga ito? "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, Pangulong Presgrave. Babalik ako para ipagpatuloy ang trabaho ko ngayon." Pagkatapos, gusto ni Anastasia na tumalikod at umalis. Biglang nagtanong si Elliot, "Gusto mo ba si Nigel?" Nang marinig iyon, biglang lumingon si Anastasia. "Ano ang relasyon mo ni Nigel?" Sa kabila nito, tumanggi si Elliot na sumagot sa kanya at muling nagtanong, "Gusto mo ba siya?" Walang pag-aalinlangan, sumagot si Anastasia, "Syempre gusto ko siya. Malaki ang naitulong ni Nigel sa kanya at kay Jared, kaya naisip na niya ito bilang pinakamatalik na kaibigan." Gayunpaman, hindi niya napansin na, dahil sa sagot niya, nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng lalaking nakaupo sa sopa sa likod niya. Unti-unting bumungad sa kanyang walang emosyong mukha ang nag-aalalang tingin. "Kung gayon, mas mabuti kung hindi mo banggitin ang nangyari kagabi sa kanya." Elliot gritted his teeth bago paalalahanan siya. Sa kabilang banda, natigilan si Anastasia. "Bakit ko sasabihin kay Nigel ang tungkol sa isang bagay na kasing pribado nito? Gayunpaman, maaari ko na ngayong ipagpalagay na magkakilala si Nigel at ang lalaking ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nababanggitin ito kahit kanino sa buong buhay ko." Pagkatapos, dama po ang kanyang tingin sa nakikitang hiki sa leeg ng lalaki, sa ilalim mismo ng kanyang puting kamiseta. "Umalis ka na." Malamig na utos ni Elliot na para bang tinatuboy siya habang tumalikod at umalis. Pagkasara ng pinto ay pumikit at nakasimangot ang lalaking nasa couch. Sa pagpupulong, pinuri ni Felicia si Anastasia dahil sa kakayahang mag-seal ng deal na nagkakahalaga ng 2 milyon habang ang lahat ng iba pang mga designer ay nag-cheer sa kanya sa kabila ng lihim na paninibugho. Samantala, sa Tillman Residence, tinanggal si Erica sa modeling competition dahil sa kanyang height.
Walang sapat na pera ang dalaga para gastusin ang kanyang mga gastusin sa pamumuhay. Dahil nakasanayan na niyang mamuhay ng marangya, kailangan niyang umasa kay Naomi para suportahan siya sa pinansyal, dahil 10,000 lang ang binibigay ni Francis sa kanya kada buwan para sa kanyang allowance. Nay, pwede po ba kayong maghanap ng dahilan para bigyan ako ni Itay ng karagdagang allowance para sa buwan? Napansin ko ang isang Louis Vuitton bag, at talagang gusto kong magkaroon nito para sa sarili ko. Hinayla ni Erica ang kamay ni Naomi at bamulong. Dahil hindi napigilan ang pag-ungol ni Erica, tumayo si Naomi at sinabing, lilibot ako para makita kung may naiwan ang tatay mo sa bahay. Pagkapasok sa master bedroom, binuksan niya ang safe kung saan karaniwang itinatago ni Francis ang kanyang pera upang makita ang isang stack ng pera sa loob nito, hindi nakakagulat. Gayunpaman, mayroon ding isang file ng dokumento sa tabi ng stack ng cash. Nagtataka, inabot ni Naomi ang file at sinilip ito bago lumitaw ang gulat sa kanyang mukha. Bumili nga si Hubby ng isang komersyal na pabahay na may 2 silid at 2 sala sa isang high-end na tirahan na matatagpuan sa sentro ng lungsod na nagkakahalaga ng halos 8 milyon nang hindi sinasabi sa akin ang tungkol dito. Hindi kaya ito ay para sa ibang tao maliban sa atin. Gaya ng inaasahan, agad na naasar si Naomi nang makita ang pagmamay-ari ng bahay. Ang bahay ay talagang binili sa ilalim ng pangalan ni Anastasia. Kabanata 28. Ang maldita na Anastasia na iyon. Hinihikayat si Francis na bumili ng bahay para sa kanya sa sandaling bumalik siya, kahit na binili ito nang hindi ko alam. Katawa-tawa. Napasinghap si Naomi sa galit bago niya inilabas ang kanyang telepono at dinial ang numero ng asawa. Hello, kinuha ni Francis. Francis, binili mo si Anastasia ng bahay, pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Oh, pero pinapayagan kang halongkatin ang aking safe para bigyan si Erica ng baon. Sa halip ay nahulaan na ni Francis ang kanyang ginagawa. Kung maaari kang maglabas ng 8 milyon para makabili ng bahay para kay Anastasia, isang 10 o 20,000 lamang para sa aking anak na babae ay hindi masasaktan, ngayon ba? Inakusahan ni Naomi. Hindi ligtas para kay Anastasia na tumira sa isang inuupahang apartment kasama ang isang bata. Gayun din, si Erica ay nananatili sa bahay sa amin. Ito ay medyo maganda. Kaya si Anastasia lang ang nakakaawa sa iyo. Ang aking anak na babae ay hindi kayang bumili ng isang bag, ngunit hindi siya nakakaawa sa iyo. Francis, favoritism iyon. Sige, tigilan mo na ang pagyayakapan. Nakabili na ako ng bahay, anyway. Gusto ko sanang sabihin sa iyo, pero natatakot ako na baka magkagulo ka. Galit na galit si Naomi na maaari siyang magbuga ng usok anumang oras. Anong mga taktika ang ginamit ni Anastasia para linlanggan si Francis na magustuhan siya ng husto? 8 milyon para makabili ng bahay para sa kanya ng ganyan. At ang bahay ay magiging pribadong pag-aari din ni Anastasia. Hindi ko pa man lang nahaharap si Anastasia tungkol sa pag-aalaga ni Francis sa kanyang anak. Sa kabilang linya, binaba na ni Francis ang tawag. Kinuha ni Naomi ang lahat ng pera sa safe, kasama ang kontrata. Pagkatapos, bumaba siya at tinanong si Erica, sabihin mo sa akin, saan nagtatrabaho si Anastasia? Gusto ko siyang makita ngayon din. Ma'am, bakit mo siya hinahanap? Naguguluhan na tanong ni Erica. Binili siya ng tatay mo ng bahay sa halagang 8 milyon sa likod namin. May sasabihin ako ngayon sa kanya. Hindi na makahanap ng lugar si Naomi para ilabas ang galit sa loob niya. Ika, ano, gumastos ba si tatay ng 8 milyon para sa kanya? Paano naman ako? Wala ako. Naasar din si Erica. Anak niya rin siya, kaya gusto niyang makuha ang lahat ng mayroon si Anastasia. Agad na sumakay si Erica sa kotse at nagmaneho patungo sa Burgua kasama ang kanyang ina. Bandang 3:00 ng hapon, ginagawa ni Anastasia ang kanyang draft. Siya ay nasa role ngayon, at ang mga draft at proyektong hawak niya ay maayos na umuusad. Grace, ikuha mo ako ng isa pang tasa ng kape. Nakipag-internal call si Anastasia sa kanyang assistant para maikuha siya ng huli ng kape para medyo mapasigla siya. Hindi nagtagal, pumasok si Grace na may dalang isang tasa ng bagong timplang kape na may yelo, at ang silky texture at cream topping ay nagsilbi lamang upang gawing mas kasiya siya ang kapa. Inabot ni Anastasia at kinuha ito, nagpatuloy sa paghigop.
Manam, hindi masama. Ito ay masarap. Anastasia, pwede mo ba akong bigyan ng tips para pamayat? Paano mo napapanatili ang magandang figure? Si Grace ay isang cute na batang babae ng bahagya sa matambok na bahagi, at palagi siyang nag-aalala tungkol sa pagbaba ng timbang. Nag-isip sandali si Anastasia, saka umiling at ngumiti. Sobrang trabaho ko ang utak ko araw-araw, kaya pamayat ako ng hindi sinasadya. Sa totoo lang, hindi siya tataba, kahit gaano pa siya karami kumain. Isa pa, kailangan niyang alagaan ang kanyang anak at magtrabaho na rin, kaya imposibleng tumaba siya. Samantala, dumating na sina Naomi at Erica sa parking lot sa ibaba. Dumiretso sila sa elevator at dumiretso sa design department. Pagkalabas niya ng elevator ay naabutan ni Naomi ang isang babaeng katulong. Alam mo ba kung saan ang opisina ni Anastasia? Mabilis na tinuro ng babaeng katulong ang isang direksyon. Ang huling opisina doon. Lumakad si Naomi na may hawak na kontrata sa real estate, habang si Anastasia naman ay abala sa kanyang pagguhit nang biglang bumukas ang pinto. Agad siyang tumangala nang makitang galit na naglalakad sina Naomi at Erica. Nanlamig ang tingin sa mga mata ni Anastasia habang marahas na nagtanong, ano? Inihagis ni Naomi sa desk ang hawak niyang kontrata. Spill it, Anastasia. Anong mga taktika ang ginamit mo para kumbansihin ang iyong ama na bilhin ang bahay na ito para sa iyo? Kabanata 29. Natigilan si Anastasia, pagkatapos ay inabot niya at kinuha ang kontrata, binuksan ito para basahin. Nagulat din siya na binili siya ng kanyang ama ng bahay, dahil hindi man lang niya ito napag-usapan bago bumili. Huwag kang magkunwaring hindi mo alam, Anastasia. Ang kontrata ay dito mismo, hindi mo maitatanggi. Itinuro ni Erica ang daliri sa kanya at sumigaw. Hindi ako. Oo, binilhan ako ni Dad, ano? May problema ka ba niyan? Napataas ang kilay ni Anastasia at nagtanong. Ang pera ng tatay mo ay pag-aari ng buong pamilya, at kailangan din niyang humingi ng permiso sa akin at kay Erica bago kabilhan ng bahay. Kalahati ng bahay na ito ay pag-aari ni Erica. Agad na ipinaglaban ni Naomi ang ilang pribilehiyo para sa kanyang anak. Nakakatawa si Anastasia habang nakatingin kay Naomi. Ang ari-arian na ito ay nasa ilalim ng aking pangalan, kaya paano ko ibibigay ang kalahati nito sa iyong anak na babae? Pagkatapos ay hihilingin ko kay tatay na bumili din ng bahay para sa akin, o bigyan ako ng 8 milyon, pagmamalaki ni Erica. Sige, tanungin mo siya. Bakit pumunta sa opisina ko? Nagpakita si Anastasia ng mayabang na ekspresyon habang nagsasalita. Anastasia, nandito ako para bigyan ka ng babala. Kung patuloy mong hihilingin sa iyong ama na bumili ng mga gamit at bigyan ka ng pera sa likod ko, makikipaghiwalay ako sa kanya. You'll be responsible for our divorce when that happens, banta ni Naomi. Ngumiti ng pilit si Anastasia. Kung gayon, tandaan na ipaalam sa akin kapag naghiwalay ka. Malalaman ko kung kailan ako makakahanap ng ibang babae para kay tatay, at sinisigurado kong mas magaling siya sa iyo. Ikaw, galit na galit si Naomi kaya sumabog. Nakasubsob din ang ekspresyon ni Erica. Anastasia, papaalisin kita sa trabaho ngayon. Anong balak mong gawin? Pinaikit ni Anastasia ang kanyang mga mata at nagtanong. Sasabihin ko sa lahat na mayroon kang isang anak sa labas, isang anak na lalaki mula sa pagiging may bahay ng isang tao. Sigaw ni Erica na nagbabantang sisirain ang kanyang reputasyon. Ngumuso si Anastasia. Dapat ba akong kumuha ng mic para sa iyo? Para mas malakas mong sabihin. Sa tingin mo natatakot ako para gawin iyon. With that, tumalikod si Erica at binuksan ang pinto, umalis. Nasiyahan si Naomi sa katapangan ng kanyang anak, at gusto rin niyang mawalan ng trabaho si Anastasia. Sa pangunahing opisina, sumigaw si Erica sa tuktok ng kanyang mga baga, mayroon akong ilang balita para sa lahat. Si Anastasia Tillman ay isang may bahay. Sinira niya ang pamilya ng iba at nagsilang ng isang mahal na anak sa ibang bansa. Mag-ingat ka sa kanya dahil isa siyang walang hiya at tusong babae. Agad namang tumayo ang mga empleyado sa opisina at tumingin kay Erica na sumisigaw. Tanong agad ng isa sa kanila. Talaga, si Miss Tillman ay may asawa. Siyempre, totoo. Bakit ako magsisinungaling? Isa pa, 5 taon na siyang nanggugulo, nagtatrabaho sa isang club at ibinenta ang sarili para sa pera. Kaya naman pinalayas siya ng tatay ko.
Ipinagpatuloy ni Erica na ilabas ang mga pangyayari 5 taon na ang nakalilipas. Habang masiglang nagsasalita si Erica ay may sumulpot sa kanyang likuran. Sa sumunod na segundo, may humawak sa balikat ng dalaga at pinalo ng malakas na sampal sa mukha niya. Ito ay walang iba kundi si Anastasia dahil naranasan na niya ang kalokohan ng kanyang kapatid sa nakalipas na 5 taon. Ngayon, hindi na niya nakayanan, lalo na nang marinig niyang tinawag ni Erica na illegitimate child ang kanyang anak, at doon nawalan ng katwiran si Anastasia. Akatumbas, tumili si Erica at sinubukang hampasin ang likod niya, pero nailagan ito ni Anastasia sa tamang oras. Hinawakan niya ang mahabang buhok ni Erica at inipit sa lupa. Paglabas ni Naomi mula sa opisina, ang una niyang nakita ay ang anak niyang nataman, kaya agad itong pumutok. Anastasia, *turk ka. How dare you hit my daughter? Bitawan mo siya. Agad na hinawakan ang buhok ni Anastasia habang pinipigilan ni Naomi ang lahat para iligtas ang kanyang anak. Gayunpaman, tumaas ang pagkakahawak ni Anastasia sa buhok ni Erica kasabay ng sakit na nararamdaman niya. Masakit. Let go. Anastasia, napasigaw si Erica sa sakit dahil hinawakan ng kamay ni Anastasia ang buhok niya na nakakamatay. Bitawan mo, *turk ka. Nasasaktan ang puso ni Naomi para sa kanyang anak, galit na itinaas niya ang kanyang braso at naghatid ng isang sampal sa mukha ni Anastasia. Tiniis ni Anastasia ang sakit at iniabot ang sampal sa mukha ni Erica. Si Erica ay naipit sa lupa, nakaluhod, at hindi siya makatayo o makawala. Inilagay siya sa isang komportableng posisyon para sampilan ni Anastasia. Saktan mo ako ng 1 beses, at hahampasin ko siya ng 3 beses. Subukan mo ako. Maaaring magmukhang kakilakilabot si Anastasia, ngunit ang kanyang nakakatakot na katapangan ay nakabawi dito. Agad namang binitawan ni Naomi si Anastasia, at nakita rin ng huli si Felicia na nagdadala ng mga tao, kaya binitawan na rin niya si Erica. Hinawakan niya ang isang kamao ng sirang buhok sa kanyang mga kamay, at ang namamagang mukha ni Erica ay namumutla na sa sakit. Hinayla ni Naomi ang kanyang anak na babae, handa na para sa isa pang away. Sigaw ni Felicia, sino kayong mga tao? At bakit ka nagkakagulo sa kumpanya namin? Kabanata 30. Inayos ni Anastasia ang magulo niyang buhok, kitang-kita sa kanyang magandang mukha ang pulang hugis ng palad. Habulin mo sila. Sabi niya kay Felicia. Ako ang madraste ni Anastasia, at mayroon akong pribadong negosyo na dapat ayusin sa kanya, tahol ni Naomi. Wala akong pakialam kung sino ka. Ito ay isang kumpanya, hindi ang likod bahay ng iyong bahay. Kung tumanggi kang umalis, tatawag ako ng pulis. Walang pakialam si Felicia kay Naomi. Naisip ni Naomi na hindi niya maaaring isangkat ang mga pulis sa bagay na ito, kaya hinaylan niya ang kanyang anak na babae habang sinabi niya, "Let's go, Erica. Itutuloy natin ito mamaya." Kinagat ni Anastasia ang mapupulang labi at nagpakawala ng buntong hininga habang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalawa. Para naman sa mga nanonood sa opisina, karamihan sa kanila ay hindi maiwasang makita si Anastasia sa isang bagong liwanag. Sa kabila ng kanyang balingkinitan, kaya niyang labanan ang dalawa. Ano bang problema mo, Anastasia? Paano madalas na pumupunta ang mga tao para kunin ka? Parehong nagalit sina Felicia at Anastasia sa mga pangyayari kamakailan, at nangako ang huli sa kanyang superior. I'll try my best na huwag dalhin ang mga personal na bagay sa kumpanya. Bumalik si Anastasia sa kanyang opisina, at itali na sana niya ang kanyang buhok nang tumunog ang kanyang landline. Inabot niya ito at kinuha. Hello, nakipag-away na naman. Ang malalim at galit na boses ng isang lalaki ay nanggaling sa telepono. Hindi nakaimik si Anastasia. Paano mabilis na napunta sa kanya ang balitang ito? Pero naalala niya na maraming abala sa kumpanyang ito. Magandang balita. Nanalo ako, masungit na sagot ni Anastasia. At ang lakas ng loob mo pang magyabang. Isa ka ng ina ngayon, hindi nararapat na makipag-away sa lahat ng oras, sabi ni Elliot sa pagkagalit. Ngumisi si Anastasia. Ngunit ang paggalaw ay nakaapekto sa sugat sa kanyang mukha, na naging sanhi ng kanyang pagsiret. Magbababa ako ngayon. Ang sakit ng mukha ko. In-end niya agad ang tawag. Hindi nagtagal, dumating si Ray sa opisina ni Anastasia, may dalang ice pack para sa kanya. Hiniling sa akin ni Pangulong Presgrave na ihatid ito.
Mangyaring maging mas maingat sa susunod, Miss Tillman. Tiningnan ni Anastasia si Ray ngunit tinanggap pa rin ang ice pack. Salamat, Ray. Dapat kang magpasalamat kay Pangulong Presgrave. Ngumiti ng bahagya si Ray bago umalis. Hinawakan ni Anastasia ang ice pack sa kanyang mukha, at hamupa ang sakit ng mapagtantong nasa kanya pa rin ang kontrata. Napabuntong hininga siya, dahil hindi siya makapaniwala na binili talaga siya ng kanyang ama ng bahay. Kaya naman, kinuha niya ang kanyang telepono at diniyal ang numero ng kanyang ama. Ano ang problema, Anastasia? Dad, bakit hindi mo sinabi sa akin na binili mo ako ng bahay? Paano mo nalaman? Si Naomi mismo ang kumuha ng kontrata sa opisina ko. Dad, please don't do this next time, sakaling magalit na naman siya. Nagbigay pa rin ng payo si Anastasia para sa kanyang ama. I've been feeling guilty about the past 5 years, kaya ito ang kabayaran ko sa iyo. Maaari ka nang lumipat sa susunod na buwan. Salamat, tatay. Gusto ko ring bigyan kayo ni Jared ng matatag na tahanan, sabi ni Francis. Sa opisina ng Pangulo, kinuha ni Ray ang isang recording ng CCTV sa pangunahing opisina at pinatugtog ito para kay Elliot. Tinitigan niya ang dalagang nagmamadaling lumabas sa screen, at nang marinig niya ang mga sinabi nito, napataas ang kilay nito ng mahigpit. Si Anastasia ay isang may bahay, at ang kanyang anak ay isang anak ng pag-ibig. Ibinenta pa niya ang kanyang sarili para sa pera sa isang club 5 taon na ang nakakaraan. Ano? Sa recording, galit na sumugod si Anastasia at binigyan ng sampal si Erica. Pagkatapos, hinawakan niya ang huli sa buhok at inipit si Erica sa lupa. Kaagad pagkatapos nito, isa pang babae ang sumugod at hinawakan ang buhok ni Anastasia, sinampal siya. Pagkatapos ay ilang ulit na sinampal ni Anastasia ang dalaga sa lupa bago lumitaw si Felicia at naresolba ang pangyayari. Kailangan niyang aminin na ang babaeng ito ay isang mabangis na manlalaban. Maaari mo bang malaman kung sino ang naging ama ng anak ni Anastasia? Tanong ni Elliot kay Ray. Ang aming mga tao sa ibang bansa ay makakahanap lamang ng impormasyon sa ospital tungkol sa panganganak ni Miss Tillman sa kanyang anak. There wasn't any info on the child's father, ulat ni Ray. Nagdilim ang tingin ni Elliot. Hindi kaya ang babaeng ito ay talagang may bahay ng isang tao, at nakatakas siya sa ibang bansa upang ipanganak ang isang bata na kailangan niyang palakihin ng mag-isa. At paano naman ang pagbebenta niya ng sarili sa isang club 5 taon na ang nakakaraan? Nangangailangan ba siya ng pera?